Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Usapang lipat probinsya naman tayo in this episode. Ano ba ang trend ngayon? Dati 'di ba laging merong mga sumusulpot lagi na pangalan ng mga probinsya na, "Uy, doon daw tayo magpunta kasi mas maluwag doon. Uy, dito daw tayo kasi nga mabilis daw ma-PR sa probinsya na 'yan." Are those kinds of thinking, gano'n pa rin ba ngayon? Do they still work? Saan ba pumupunta ngayon yung mga kababayan nating naghahanap pa rin ng kanilang mga PR pathway? Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang nagbabalik si Sir Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. Ayan po ang kanyang email sa ibaba if you wanna get in touch with him. Teka, mali ang title na nailagay ko. Ayan, dito tayo. Hello, Sir Mac. Welcome back. Hello everyone. Kumusta Ina? Okay naman. O, ito tayo lipat probinsya tayo ngayon. Where are Mm. PR aspirants going? By the way, si Sir Mac, nandyan sa Edmonton, Alberta. Alam naman natin, no? Kung kayo ay suki ng mga vlog tungkol sa immigration dito sa Canada, sabihin mo mga 2 years, 3 years ago, laging puntahan yung probinsya mo, Sir Mac. Ano? Kamusta muna dyan sa inyo? Ganun pa rin ba? Marami pa rin bang mga Pilipinong lumilipat dyan? Thinking na yan na ang magbibigay sa kanila ng PR. Marami pa din actually Oh? Ina. So, kaya lang dun na papasok kung yung decision niyo bang lumipat sa Alberta is the right decision, yun na yung pag-uusapan natin or any Oh, other provinces. oo nga eh. Ano na ba dapat ang strategy ngayon, Sir Mac, kung ikaw ay nag-iisip maglipat probinsya? Kasi dati ang impression ko, no, a couple of years ago, yung mga tao, basta lilipat ako sa less populated, bahala na kung anong trabaho makuha ko dun. Noon yun. Mhm. Would that still work nowadays? Hindi na. Hindi na mag-work yan Ina kasi noon yung mga nag-iisip na lumipat noon, nakalipat na ngayon dito sa Alberta. Oo. Tapos nagbago na naman yung eligibility criteria, yung strategy, yung intake approach ng Alberta. No? So I'll give an example since nasa Alberta naman ako palagi. I mean dito ako based. Although I cater to all of the provinces sa Canada except for Quebec. Sa Alberta pa lang nagbago na yun. Dati kasi wala ditong tinatawag na EOI, Alright. expression of interest. So ang intake ng Alberta, first in, first out. Kung nauna kang ini-receive, then magkakaroon ka ng nomination agad-agad regardless of your occupation. Okay. So now meron na silang ability to filter dahil meron ng system, 'di ba, nagsasubmit ng expression of interest ng mga candidates, whereas they can filter yung education mo, yung occupation mo, yung edad mo, yung language proficiency mo, yung adaptability mo kung may kamag-anak ka sa Alberta. They can easily check those criteria and then boom, draw. Oo. Ganon. Dati pag na-receive, eligible ba? Na-check ba yung 6 na eligibility criteria? Pag na-check, bigyan ng nomination to after 2 months. Oh, ganun lang dati, no? Ganun lang dati. Oo. So ngayon, since meron na silang filter, yan na nga sabi mo filter, ano? Ano ba yan? Do they filter and in the end, nagiging job specific ba ang kanilang selection process? Sa Alberta pa rin tayo guys, mamaya siguro baka pwede tayo Yeah, mag-Saskatchewan, pwede tayong lumipat. Manitoba, Actually, oo. ang representation ng Alberta ay representation din ng karamihan ng buong province. So, Alright. iniling ko yan, oo. So, dati isang Alberta sa wala talagang EO expression of interest, no? Mm. Dahil effective yun sa pagkokontrol at pamimili ng Alberta sa kanilang economic needs, no? Yung model ng EOI ay ginaya na ng Alberta sa OINP, sa Manitoba, sa BC, 'di ba? Ganun na, no? Ginaya nila. So isa ang Alberta sa mga huling provinces na naggumaya sa ganitong model, no? So ngayon, kung mapapansin mo, babalikan natin yung immigration levels, no, plans at ng federal government. Na pansinin natin category based, right?
So dahil category based, ito ay also mandate nila sa mga provinces. No, kung ano yung mga priorities nyo, you have to full control kung sino ang mga pipiliin yung mga maging PR, mga permanent residents. Okay. Sa each provinces. So that yun din ang dictation nila sa mga provinces. So example sa Alberta pa lang, meron na silang priority sectors na tinatawag. No? Okay. Say Ano priority, yan? yun talaga ang kung yung kung ang trabaho mo ay hindi belong sa priority, dapat natataranta ka na. Hindi mo uubusin yung time mo sa Alberta. Same with Nova Scotia, same with New Brunswick, Ontario, lahat yan puro mga prioritization na, puro category based na ang Okay. eligibility criteria and draws. Alright. So I think the best way to find out kung balak niyong lumipat sa isang probinsya, pumunta kayo dun sa immigration website ng bawat probinsya. Yes. Alamin ninyo, usually nakasulat naman diyan, mapupuntahan niyo yung article na yan, no? Doon sa listahan nila ng priority occupations. Yes, Okay. yes. Or mag-send sila, mag-invest kayo ng consultation from your representative, no, lawyer or authorized representatives, because ano ba ang nilalaman ng consultation, ng assessment alone? Part of my consultation, and I'm sure majority of the RCICs out there and lawyers have the same approach na kukunin yung mga information ninyo, compute for CRS mo sa federal, compute for your CRS sa provincial, and then assess kung ano yung best option para sa iyo. Then we will be honest, myself, I'll be honest na, okay, you still want to push this, but yung risk, mauubos yung work permit mo na validity, kakahintay, or you may do this. Correct. No? Oo. Malaking bagay talaga yung ano no, Sir Mac, gaano pa katagal ang open work permit nila. I would assume kasi kung lilipat sila, no, maliban na lang kung sila ay makahanap talaga ng bagong employer doon sa lilipatang probinsya. Pero ano na ba ngayon ang time frame na you would say is still okay to explore a different province? Dapat ba a year, more than a year, dapat meron ka pa kung maglilipat probinsya ka? Is 6 months still enough? Ano ba? Well, ang processing time, hindi yan standard, no? Kadalasan, pupunta ulit tayo sa priority. No? Kung ang occupation mo ay hindi priority, for example, food service supervisor, it used to be a hot occupation na nakakakuha ng PR ng mabilisan, no? It's not gonna work here ngayon anymore, no, dahil kung meron kang 6 na buwan and your occupation is under that, then maghanap ka na ng LMIA to lengthen your status, no. So ang processing time ay tailored siya based on prioritization again. So maaaring ang trabaho mo, for example, nominate ka ng province and your occupation, ino-nominate ka ng province and your occupation is under food service, no. It takes sometimes 6 na buwan in my case, no. Meron din akong client na will be nominated because ang trabaho ay healthcare aid, pero umabot lang ng 1 hanggang 2 buwan ng processing time. So it depends on priorities ng province, no. So find out nyo kung ano yung processing time sa website nila, nandun naman yun palagi, and you go from there. Ilagay mo yun sa strategy mo. Okay. Siguro pwede natin baliktarin, Sir Mac, ano, kasi ang hirap naman kung iisa-isahin namin, guys. Pupunta namin yung website ng mga bawat probinsya and read out to you yung mga priority occupations nila. Pero nabanggit mo kasi kanina, Sir Mac, yung food service supervisor. Alam natin, ang dami nating kababayan na nandyan sa trabaho na yan. Okay? Ano pa yung mga occupations na sikat sa mga kababayan natin na medyo kahit pa maglipat probinsya sila, talagang ang katotohanan mahirap na rin ngayon ma-PR sa trabaho na yan, maliban sa food service supervisor? Yeah. So food counter attendants, nagkakaroon na ng paghihirap na ma-PR. Cook, no? Ang dami cook, din yan. Yeah, madaming cook. Masyadong maraming cook na sa mga provinces, no? Ano pa ba? Yung mga light duty cleaners, no? There used to be hot occupations, now hindi na. Yung mga nasa hotels, no?
medyo Talaga? Yung mga nasa hotel din sa hospitality, Sir Mac, hindi na rin? Yeah, sa Alberta alone kung papansinin mo, mababa ang target nila for hospitality. Alright, So alright. kailangan nilang i-spread out 'yon for the whole year, no? And a lot of provinces mababa din ang needs for hospitality. So food services and hospitality, medyo tagilid tayo. Naku po. So, ibig sabihin ang kailangan nila, if they wanna extend their stay, is to find an LMIA. Gano'n ang, Find an LMIA, talaga 'no? Oo. yes, find an LMIA doon sa eligible locations. Yeah. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon kasi I've seen a lot of clients na ayaw nilang umalis sa Calgary and trabaho nila food service supervisor. Same with Edmonton. Ayaw Oo. talaga. Gusto kasi nila nandito yung kamag-anak, but if you don't change your strategy, then expect the not so positive outcome. Oo nga, eh. Speaking of strategies, meron Kailangan naman you na do something. meron namang ibang ang strategy nila, Sir Mac, ayaw nila gusto nila maglipat probinsya, pero gusto nila sigurado ng merong LMIA. Meron na silang employer na iha-hire Yeah. na sila. Meron naman yung mga malalakas ang loob, talagang LDR muna sila ni Mhm. misis, yung mga Yeah. ganyan. Maghahanap dun ng kakatok pa lang ng mga, pintuan ng mga employers. Ikaw bilang consultant, Mhm. ano doon ang ina-advice mo? Which naman, siyempre depende I naman had yun sa I share the appetite nila. same. Yeah, may actually nung shinare mo na sasabihan ko pa lang, no. May clients na akong gumawa ng ganyan, actually na in-advise ko and it worked, no. Right. Si closed work permit, no, na asawa ay nasa, let's say, Ontario, and yung open work permit holder dahil meron siyang freedom or walang restriction ang kanyang work permit, lumipat ng ibang province na mas may opportunity, no. For example, Saskatchewan, no, during that time may kaluwagan pa. And you know what? Nung sinabi ko sa kanya na, no, you know what, kailangan ng lumipat ng asawa mo, mag-quit siya, mag-apply tayo ng visitor record, papuntahin mo siya sa Saskatchewan dahil kailangan yung magkasama kayong dalawa habang nakaprocess yung SINP. Mahigpit kasi lang SINP sa intention, yung you express your intention to stay To in reside, oo, Saskatchewan. intention to Yeah, reside. if they're separate, medyo against the nila yun, eligibility nila, nagiging negative ang outcome, and I've experienced that. And ngayon na PR na sila, so nag-work yun, success story yun. So gawin nyo, alam ko naman na mahirap sa mag-asawa ang maghihiwalay, for sure. Pero kung magkasama kayo sa isang lugar na mahirap ma-PR, kailangan talaga ng isa na wala siyang walang restriction ng kanyang work permit, lumipat, mag-sacrifice, no. Pwede yun, strategy din, or study permit kung nakaipon naman. Oo, sana nga nakaipon ano. Alam mo, reminder din ito talaga, na kailangan nag-iipon talaga. Hindi natin alam anong puwedeng mangyari, maghihiwalay kayo, yung isa kailangan mapilitan umalis sa trabaho, yung mga ganyang bagay. Quick na Yes. lang 'to Sir Mac, we've been focused on the prairies, yung prairies 'pag sinabi 'no, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Yeah. Marami din, I think, ang nababalitaan ko lately napupunta naman sa bandang east. Sir Mac 'no, diyan sa may, Nova Scotia, PEI, yung mga ganyan, madali rin ba doon o pareho din ang sitwasyon, would you say? Well, based on our experience, mahirap na din, Ina, I Gano'n hate pa to say lugar this, niyo. mahirap na din dahil tulad nga ng dati, there used to be easy. Mas maluwag sila dati. Pero dahil nalipatan na ng mga iba na naghahanap ng PR, humigpit na rin ngayon. So, gano'n na ang nangyayari kasi ngayon, di ba? Gano'n ang ecosystem ng immigration ngayon. Humina na ang LMIA approval, humina na ang intake ng mga foreign workers. Pero remember, ang daming million sa mga temporary residents ngayon sa Canada. Yung isang taon, maiksi yun para mag-spread out sila. So ngayon, nakapag-spread out na across the country, kaya nagkakaroon na rin sila ng mga changes. So, part of I'll give an example, yung New Brunswick ngayon, Yan.
or Nova Scotia, I believe Nova Scotia, ang tier 5 is not also, it's no longer their priority. So Oh. tier 1 to tier 4 lang ang priorities, and nag-acquire na rin yung buong Atlantic provinces ng prioritization ng NOCs, no? Nag-adapt na din sila ng ganong polisiya. So kaya nga sabi ko sa kanila, no, yung mga kliyente, mag-book ng consultation, one-on-one consultation, para kung yung plano ba nila ay mag-work. No? Kung hindi sila confident, pero kung confident sila, check the province palagi, yung website nila. Kasi provinces, they're very transparent kung saan kung ano ang mga priority occupations nila. Right. Okay. Yun talaga guys, no? You heard it from Sir Mac. The reality is everywhere, no? Talagang mas mahirap na talaga ngayon. Hindi lang sa PR, pati makahanap ng employer na may LAMIA. That's just really it. Okay. That's the reality. Hard reality yan, pero yeah. You know what, share ko lang bilang immigration consultant, no? Pinaka masakit sa amin ngayon is yung bang nag-spend ako ng 1-hour discussion with the candidate. Yung pigang-piga na, yung alam mo yung, ito na yung option ninyo. Sir Mac, pwede ba dito sa ganitong province? Pupunta kami sa website ng province na yun, and then i-sign namin yung eligibility. No? Mag-uusap kami ng 1 oras, and then wala nang masuggest kundi, study permit or visitor. And that's the hardest part there, no? Wala nang maibigay. Pero syempre, transparency is always the key para magkaroon naman din ng informed decision ang mga kliyente. Oo, ibang for a totally different episode yan, ano, yung magbabalik ka na naman ng kung ikaw ay mag-shift to being a student dahil may ibang mga naman dyan na restrictions at pag-ihigpit din na nangyari, no? Yeah. Sa lahat naman talaga. Okay, Sir Mac, thank you so much again, as always, for sharing your insights. Ang email ni Sir Mac ang gumagapang dyan sa ibaba if you want to get in touch with him. Thank you so much. We will end naman, See you some other time. Bye-bye. Salamat. Bye, everybody.